umaayaw, pero yung family niyo na yung nagpo-push sa inyo, yung talagang yung family na yung pinanghawakan niyo. Mm. um, akin naman baliktad. Ako, gusto ko pa, pero si mommy parang pinasa-stop na ako. Kasi Mm. gusto niya mag-focus ako sa studies. Eh, ako kasi sanay na ako na, dahil nga bata pa ako, nag-work na ako. Nung pandemic, hindi talaga ako sanay na wala akong naiaambag. Since breadwinner ako before, tumutulong ako kalate sa pag-aaral nila. I have 3 sisters, tas lahat sila ngayon graduate na. Ako na lang ngayon. ako na ako na ngayon yung tinutulungan din nila since nagtatrabaho na sila. Pero yun, nung pandemic talaga na-feel ko na parang wala akong halaga, na parang hindi ako nakakatulong sa family, tapos wala pang work nun sila ate. So, ang ginagamit lang yung mga savings namin. So, parang ang hirap-hirap. Tapos, ang dami mo pang nakikita sa social media na sad stuffs. Kasi yun yung algorithm ko. So, na-push talaga yung emotions ko to rock bottom nung time na yun. I think, feeling ko, ina-isolate ko halos lahat ng mga tao around me na parang everyday, ayoko na. Pandemic to, right? Nung pandemic, parang yun talaga yung, pero I'm happy na nangyari siya nung pandemic kasi at least yung buhay mo, wala kang hinahabol. Nasa bahay ka lang. Pwede Yeah. mong i-process yung emotions mo, yung thoughts mo all throughout. Tapos, at the same time, during the pandemic, nung patapos na rin, dun ko rin naahon yung sarili ko through TikTok also. Na-depress ako dahil sa TikTok. Umahon ako dahil sa TikTok. Depende lang talaga siya sa algorithm ng buhay at ng TikTok. That's true. That's true. Kasi mag-i-interact ka sa mga lumalabas. So, yun yung... Yun yung finid ko kasi sa utak ko eh. Na Correct. ang lungkot-lungkot ko hanggang sa trinay ko mag-stop ng social media for a month. Naglalak talaga ako ng screen time na 1 hour lang talaga dapat dito. Pero hindi siya nangyayari kasi wala akong ibang magagawa since pandemic ka. Hindi ka pwede lumabas, tapos may age limit. Eh, hindi pa ako pasok sa age limit. Tapos may mga... Actually, nung pandemic, kakasign ko lang with GMA. Tapos, nung on the way kami, contract signing ko, biglang sinabi, magla-lockdown. So, hindi ako nakapag-sign ng contract ng formal, na may picture-picture and stuff. Tapos, yung mga inquiries na dapat ito yung projects, nawala kasi yung age limit nga, bawal. So, I was really, really sad na nasanay ako na lagi akong may ginagawa. Tapos, hanggang sa boom, wala na. Would you consider that na parang na frustrate ka kasi naisip mo ba na parang what if like after the pandemic hindi na ako ganyan ka in showbiz, or hindi ako magbo-boom na in showbiz, hindi na ako makikilala in show, yung mga ganong bagay, nag-overthink ka ba ng mga ganon? Feeling ko, hindi naman. Kasi very active ako nun sa social media. So at some point, medyo ginagawa ko pa rin relevant yung sarili ko sa mga tao. Until dun sa TikTok, nakilala din ako ng mga tao before pa ako mag-start ulit sa acting. Hindi pa rin ako ready nun na sumabak ulit sa show. Especially, nagkaroon ako ng backlash for transferring to another channel na parang di naman daw kilala, ganyan. Tapos pati yung physical looks ko, inaano nila, binabash nila. So parang, ang weird lang kasi bakit kailangan ng hate? Very confused ako noon. Tapos na-realize ko na wala lang, gusto lang ng mga tao. May Oo. ganun lang Mema talaga. lang. Mema lang. Kahit oo. ano Oo. naman gagawin mo, they're always gonna say something. Yeah. Since we're on the topic na, and you guys are like really big, malaki sa following nyo, galing sa social media, and yun nga, sabi nyo may bashers. How do you deal with that? Sure naman ako ever since bata pa kayo, nagkaroon na kayo ng mga bashers. So, through the years, how did you deal with that, with the criticism? Well, ako kasi, ever since naman naturuan naman ako ng parents ko na wag pansinin yung mga bashers, di ba? Siyempre, at first, okay nga, sabi nga ng parents ko, ganyan, wag papansinin. Pero, at some point, nahuhuli ko yung sarili ko na nagsuscroll, sinustok ko na yung sarili ko. Parang naging conscious na ako sa kung ano yung sinasabi ng iba. So, parang naging mahirap din siya kasi parang may pressure pa na sa kung ano yung possible na sabihin ng ibang tao na hindi ko naman dapat iniisip. Pero growing up, hindi naman siya naging ganun kalaki yung epekto sa akin kasi nga nandiyan naman yung parents ko para, mapagsabihan ko ng mga nababasa ko, and kumbaga natuto rin akong gamitin yung mga pambabash nila as a way to improve myself. Kasi I believe na life is a continuous learning, continuous process naman to. And sobrang invested ako sa idea of self-improvement. Yes. So, naging ganun na rin yung mindset ko growing up. So, ayun, basta it's a matter of perspective eh. It's a matter of
how you perceive things, kung paano mo siya iti-take din yung, kumbaga, makaka-apekto sa personality ko or sa pag-iisip ko. Yeah, that's true. Kasi ganun lang naman, 'di ba? Habang may buhay daw, hindi nauubos yung problema. There's always gonna be problems and people who would hate on you. So yun yung mga bagay na wala kang control, pero yung may control ka is how you react and how you Tama, take yes, yes. things. Tama. Oo. Pero ito, tanong lang, ano ba yung most memorable o tumatak sa inyo na comment about you guys? Ay, Tumawa ka agad eh. Meron. yung search Hindi, button. kasi talaga, medyo, during the tape, hindi ko siya naisip talaga. Well, ito guys, sa context, sa outside, di ba, meron akong eksena doon. Yun. Okay. May eksena pa ako sa outside and yun, ginawa pa akong streak saver. Pero, during that time, hindi ko naisip na, oo nga, no, pwede nga pala itong mag-viral sa social media until nakita ko na yung mga post about that. So like, shucks, bakit ko nga ba ginawa yun? Ba't nga ba ako pumayag? Pero, well, nagulat lang talaga ako kasi yun yung naging highlight nung buong movie talaga. As in, pag maggagawa ko ng TikTok, yun talaga May mga comment pa rin na ganun. Oo, yun talaga yung blue search button ganun. As in, kada post ko, hindi nawawala. So like, parang, shocks, bakit nga ba? Pero hindi naman din ako ganun ka naapektuhan. Kasi, even yung mga friends ko, inaasar ako na, napanood ko yung... Sorry. Ulam ka nun, Brad. Oo, Di lang nanay mo nakahuli sa'yo, buong Pilipinas. Oo nga, so, Okay, ito, ngayon lang Yeah, nag-pick up sa lately, mind. Buti naka-catch up ka natin, no? Oo, ako Ah, lang, oo. need Kasi to parang lose tinatry you ko to yung love pala me. yun. Pero parte yun ng eksena, Yeah, parte no? ng Tsaka work. Ginawa niya lang. Ginawa niya lang. Naka-on yung camera. Niya lang. Actually, lunch break nun. Tapos nagustuhan ng editor, so nilagay na lang nila. Sabi niya, direct, may nakunan ako kanina. ay, sama mo yan. Okay yan. Malay ko ba AI, tas ginagawa lang. Wala pa. Anong input mo dun sa AI? Hindi ko din alam. Diba? Video of Marco Marco. Masa. Sa doing, Oo, yun. Tapos kahit sa school, nahiya ako pumasok na, shucks, Oo. makakantsawan ako sa school nito Pero, yun, naging matatag naman ako noon. didn't feel like awkward when you like, When you were doing it, Or parang you were naisip mo, kasi not, siya- or not at all oh, talaga. nag-overthink ka ba doon? When I was doing it, tanggap ko it's part of work. Kailangan yun sa character ko. And hindi ako yun. Yung character ko talaga yun. Pero Okay. ngayon na talaga nag-sync in nang pinalabas siya. Yun talaga lahat ng memes sa Facebook, sa Pero at least hindi TikTok. naman siya hate comments eh. Yeah, hindi Oo. naman. Naging Meme lang iconic talaga ka pa siya. parang. Oo nga eh. And Icon. ayun nga. It's still publicity yun. Yeah, Oo. it's not Diba? like a scandal naman talaga. Pero, ayan, siguro nakatulong din yun sa pagkilala sa akin ng mga tao. Well, medyo in a bad way. May pero tagline. pwede pa namang ayusin Oo. yan. Pwede pala pag-usapan. Pwede pag-usapan. Oo, Yun. tama. Ako before, dinadamdam ko talaga yung mga comments eh. To the point na gusto kong baguhin yung sarili ko. Kasi lagi ako, hindi naman lagi, may mga tao naman na nagugustuhan yung loud personality ko. Pero madami ring may ayaw. Kasi sobra ko talagang daldal. Ba't tumingin ka sa akin? for context ha. Sama ka kasi may may parang every week may paparusahan. Yeah. Kailan sa may votation kami kung sino yung paparusahan. Ang binoto ko si Ashley. Tapos, ano yung sinabi ko? Kasi sobrang daldal niya para manahimik naman siya. Yan yung sinabi ko. So, kaya tumingin siya sa akin. Pero hindi, super jolly naman talaga si Ashley sa set. Medyo nasasobrahan lang minsan. Hindi. Hindi naman. Like, nagigising na lang ako, magkakasama kayo. Ay, ano nangyayari? Oo. Kwentuhan na lang kayo. Natutulog naman kami. Tapos sinasabi niya, hala, nakanga natulog. Gusto mo may gawin tayo? Sabi niya. Gusto mo i-prank natin? Mga impulsive thoughts niya, sinasabi Oo. niya gano'n. Oo, ganun Kasi siya. dati meron kaming vlog. Tapos ako talagang isa sa mga pinakamaingay doon. So, pag At least nagbabasa ako aware ng... ka, no? Oo. Pero tahimik na ako. Medyo tahimik na ako ngayon Oo. compared before. Pero Yes. dumating Hindi sila convinced. Oy, Okay, go. na-tone down na yun. Okay. Pero ayun, sa sobrang loud ko, yung ibang mga tao, na-annoy na sila. So parang feeling ko, need ko baguhin yung sarili ko to the point na may mga times. Okay. Oo. To the point na May mga um, times. Ano naman? Eh, oh, so to the point na may mga times na hindi ako
kakatulog, kakaisip kung, babaliw na ako guys, sorry, nawawala na ako. Nawala yung train of Wala na thought yung niya. sasabihin ko eh. Pero yan, kasi lagi kami magkakasama. So, tinatry ko talagang manahimik. Pero hindi ko kaya. Tapos, na-realize ko na parang hindi ko naman kailangan baguhin yung sarili ko. Kasi ito ako eh. Ito yung personality ko. True. Kaya hindi ko kailangan i-please lahat ng tao. Yan lang. Kasi hindi mo naman talaga mapiplease lahat ng tao. I think where we draw the line dyan is that as long as wala ka namang na-hurt na tao, wala namang mga chaos or anything, I think that's fine. Oh, kasi masaya rin naman yung ganyang energy kesa naman yung energy na ang down, gano'n. Oo, Di tsaka ba? parang nagdadala ng energy sa set yun. Diba? Energizer namin to sa mga. Yun. battery ka pala Di ba? Stop it, guys. Oo. Oo,